Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 4 patay, 25 sugatan sa karambola ng higit 20 sasakyan sa Katipunan, Quezon City. 1.97 milyon na mga Pilipino walang trabaho. Rice for All program ng gobyerno umarangkada na. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagkarambola ang higit sa 20 sasakyan sa Katipunan flyover sa Quezon City, ikinasawi ng 4 na katao. Ayon sa paunang imbestigasyon, isang wing van truck ang umararo sa mga sasakyan sa northbound lane ng Katipunan flyover pasado alas 8 ng gabi ng Huwebes. Batay sa salaysay ng pahinante ng truck, nawalan umano ng preno ang sasakyan na naging dahilan ng karambola. Kabilang sa mga nadamay na sasakyan ay isang pampasaherong bus, isang L300 van, 5 kotse at 16 na motorsiklo. Bukod sa 4 na nasawi, hindi bababa sa 25 ang sugatan sa pangyayari. Agad na tumakas ang driver ng truck ngunit inaresto rin ng Quezon City Police District o QCPD nitong Biyernes ng madaling araw. Tumaas pa ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bunsod ng epekto ng magkakasunod na bagyo na tumama sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, sa press conference sinabi ni PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa na tumuntong sa 1.97 milyong individual ang walang trabaho sa bansa. Mas mataas ito sa 1.89 milyon na unemployed person na naitala noong Setyembre. Ngunit mas mababa kumpara sa 2.9 milyon noong Oktubre 2023. Dahil dito, umakyat sa 3.9% ang unemployment rate sa bansa noong Oktubre, mas mataas sa 3.7% noong Setyembre. Tumaas din ang underemployment rate sa 12.6% mula sa 11.7% noong October 2023. Sa kabila nito, tumaas pa rin sa 96.1% ang bahagda ng mga Pilipinong may trabaho o katumbas ng 48.16 milyon, mas mataas sa 47.79 milyon noong October 2023. Ayon pa kay Mapa, malaking salik sa disturbance sa labor force ang pagpasok ng mga bagyo sa bansa sa 3 linggo ng Oktubre na nagkaroon ng epekto sa desisyon ng mga tao na pumasok sa labor market. Samantala, services sector ang nananatiling top sector pagdating sa bilang ng employed person na may kabuang 61% noong Oktubre. Sinundan ito ng agriculture na may 21.2% at industry sector na may 17.9%. 40 pesos bawat kilong bigas ang maaaring bilhin ng pag-arangkada ngayong linggo ng Rice for All program ng gobyerno sa ilang piling lokasyon sa Metro Manila. 5 palengke sa Metro Manila ang makikitaan ng mga kiosk na nagbebenta ng naturang bigas. Ito ay ang mga Guadalupe Market, Kamuning Market, Malabon Central Market, New Las Piñas City Public Market at Pasay City Public Market. Ipinagpaliban naman ang bentahan ng bigas sa mga istasyon ng MRT 3, North Avenue Station at LRT 1 Monumento Station dahil sa mga issue sa seguridad. Bukas ang mga kiosk sa mga araw ng Martes hanggang Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa Kidlat News Updates, ito si JP Adaw, nag-uula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.